pampalengke naman yung kanyang mga Ah. mga payag. Talagang ang galing talagang palengkero natin. No? Wala, alam po ninyo. Hindi po, ang pananaw Ako, napuputol kayo. Ba't Oo nga, ganyan din last time? Putol kayo. napuputol ako. Apo. Mukhang ayaw ko mapakinggan ni Ito attorney. kaya. Attorney, ako nadidinig mo ako, attorney. Attorney, ako malinaw. Ako, nadidinig ko kayo. Uy, ako malinaw pa rin Yes, tayo. ako malinaw. Gusto mo dito ka sa mic ko? Ha? Sa akin daw malinaw. Baka yung mikropono mo may Hindi, problema. sabihin mo na lang sasabihin ko. Ayoko. Ayoko. Attorney, sino po ang in charge doon sa palasyo? Paano po kaya ayon? Para ho naman din hindi masayang yung programa ng gobyerno kasi kung may ginagawa naman talaga, dapat maramdaman po ng taong bayan. Yes, yun tulad po yun. yan sa DA, sir. Sir Ted. Kung may ginagawa naman talaga ang gobyerno o administrasyon, hindi ba baba at hindi ba... Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng issue ng bayan nating pag-usapan. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Hoy, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Thank you so much sa pag-subscribe, sa pag-click ng bell, sa pag-set ng all, sa pag-suporta, sa pagboses, sa pakikinig at higit sa lahat sa pangunawa, no? Na talagang yung mga bagay-bagay na dapat natin hinay-hinayin, himay-himayin pala actually. Dahil ito yung mga talagang karapat-dapat na alamin sa buhay, lalo-lalo na sa partikular sa gobyerno natin bago tayo magago. No? O, isang like and share naman dyan, pa-subscribe na rin, pa-double check, tapos paki-subscribe na rin itong When Tito Talks. Ito po yung podcast natin, Anything Under the Sun. Kung mahilig ka naman sa mga food trip, food vlog, Tito Jom, Tito ng ina mo, paki-subscribe na lang mga kayon. Maraming salamat. Isang attendance check po muna tayo dyan mga kayon. If you're watching from The Hague, Singapore, Netherlands, Alaska, Japan, sa Pilipinas naman, Taguig, Marinduque, Cebu, Davao, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Taguig. Paki-comment niya sa baba, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Kahit hindi pa ako nakakarating dyan, gusto kong pumunta kayo sa bahay ni Tatay Dikong. Kahit mga 2 araw lang. 3 araw lang punta ako doon. Tapos, update ko lang kayo kung ano nangyayari doon. Gusto ko doon para makapunta naman ako ng Davao. No? Maraming salamat sa inyo lahat. Paki-comment dyan yung exact location nyo. Thank you so much. Thank you. Umpisahan na natin ang ating mga bagay-bagay dito. Pero bago ang lahat, syempre, kanta muna tayo. Di kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah. Boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan na lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Tama naman, diba? Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan na lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Oh yeah. Walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Oy, isang mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad, pati na rin sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat po. I-shoutout muna natin ito mga member natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros dyan, Franklin Poro, Glorna Tubera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Ang itatakel natin ngayon mga kayon ay ito yung binalasubas, no? Binalasubas at ginisa si Atty. Claire, ang attack dog ng Malacanang, nila Ted Pailon, nila Atty. Sal Panelo, pati na rin si DJ Chacha. Ang pwesto talaga ni Atty. Claire,
Ang pwesto talaga niyan, attack dog talaga yan. What I mean by attack dog, yan yung tahol ng tahol sa bakuran ng palasyo. So pag dumaan ka lang, pag nagsalita ka, pag tinira mo sa, pag tinira mo si BBM, ganun, yan, ganun, di ba? Diba, may aso naman kayo siguro sa bahay, di ba? Oh, pangalanan nyo, Auntie Claire. Pag babae. Pag lalaki, Tito Claire. Hindi, ano yun eh. Siyempre, ano yan eh. Kumbaga, di ba, merong king, queen. Parang chess, ano lang yan, chess game lang yan, di ba? Oh. Merong taga-atake. Yung taga-atake, yun yung madalas kinakain eh. Di ba? Tapos merong rook, merong horse. Diba? Iba't kanya-kanyang galawan yon, di ba? Ganon din sa totoong buhay o sa politika. Siyempre, meron tiga-tahol, o iba yung tiga-kagat. Iba yon, iba yon. Meron tiga-tahol lang na merong kumakagat, meron naman tahol lang ang alam. Tapos iba yung taga-kagat. Yeah. Kita niyo yung mga taga-kagat? Yung mga taga-kagat, yan yung nandun sa March 11. Sila yung taga-kagat. Tapos yung nasa palace, sila naman yung taga-tahol. Tahol-tahol lang, pero malaking bagay yun. Ang diskarte na nakikita ko sa ginagawa ni Auntie Claire, taga-tahol at taga-gulo. 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 Siya rin ang taga-sagot o siya rin taga-gulo. Di ba? Yung tipong may tatanong ka, tapos may ipaliwanag siya. Yung sagot niya, mahabang paliwanag. Yun. Ganun ang ginagawa ni Auntie. Auntie niya yan eh. Sobrang init sa Pilipinas, mga kayo. Umpisahan na natin to, ha? Umpisahan na natin, tapos bigay tayo ng reaction. Okay. Usapan ratings tayo, Attorney Sal. Aba, sisisi ng palasyo ang pagkalat ng fake news. Sa pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey, kung saan bumaba ang ratings mula 42% patungong 25%. Para naman sa approval ay mula 43% ay bumaba ito ng 25% para sa kanyang tiwala. Ayon sa Undersecretary Communication Undersecretary Claire Castro, ang mga opinyon ng mga respondents ay posibleng na-impluwensya ng maling impormasyon. Tinukay din ang ulat ng Reuters na nagsasabing mataas ang antas ng disinformation sa Pilipinas. At maraming fake accounts sa social media ang sagot sa mga isyu gaya ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Igit ang Malacanang na hindi kinakatawan ng 2,400 respondents ang buong bansa at tiniyak na ipatutupad pa rin ni Marcos ang tama at naayon sa batas. Dagdag pa ni Castro, pangunahing utos ni Marcos sa Presidential Communications Office ay ang pagsugpo sa fake news. Lalo na ngayon nalalapit ang panahon ng kampanya. Attorney Sa, ay, puro kayo ganyan. Legitimate ba ang dahilan na sinabi ni Undersecretary Castro? It is because of disinformation, fake news, kaya bumaba ang Nasisi na naman yung fake ratings news of our president. Pampalengke naman yung kanyang mga pahayag. Talagang galing talagang palengkero natin. No? Wala, alam po ninyo. Yung sinasabi nilang fake news. Ano ba ang fake news? Yung ang kampanya, illegal ang aresto. How can that be fake news? Kahit tingnan, kahit saan mong tingnan. Magsabatas natin, bakas ng Rome Statute, talagang illegal yun. So, paano masasabihin na fake news? Pag yun naman mga pagkalat ng pagtaas ng krimen, paano maging fake news? 15 ng kidnapping, may pinatay pa, mga malalaking mga bilyonaryo pa. Oo, napalitaan niyo ba yun? Ang kidnapping, nandiyan, ang barilan dito, patay doon. Sabihin mo, fake news yung paglaganap na naman ng illegal na droga. That be fake news eh. Everybody doon sa mga lugar na dating they can walk the streets safely. Peacefully. Safely. Yes. Nagre-reklamo. Totoo. Napapanood niyo ba yung mga latest news? Di ba yung mga Chinese na dinukot tapos natagpo ang patay? Hindi lang yan. Ang dami pa. Nagkalat sa SOCMED. Yan yung mga hindi binabalita ng mainstream media. Kaya nagtataka tuloy sila, bakit wala nang tiwala yung mga manonood sa kanila. Di ba? Pero pagka
Pagka mga balitang, kunyari, yung mga Nazareno, yan, yung mga balitang ganyan, yung Nazareno, yung mga piyesta-piyesta, yan, pwede mo panoorin sa kanila. Yan, pwede pa siguro silang maging patas. Pero pagka yung mga iba, di ba? Hindi sila nagiging patas, hindi nila binabalita. Tulad na lang yan. Yung mga aksidente, yung mga nakawan, ang dami ko napapanood sa social media. Alam mo kung saan ko pa napapanood? Yung mga, yung mga nagbibideo lang, yung mga nagbibideo, mga nasa cellphone, yung sa mga dashboard. Yun. Yun, totoo. Real time, walang edit, di ba? Yun. Doon mo malalaman yung tunay na balita sa kalsada kaysa doon sa mga sa mga napapanood natin sa TV. Sabihin mo, fake news na walang infrastructure. Nakikita mo, wala talaga eh. Sa panahon ni Presidente Duterte, nagkalat ang Dami. infrastructure. Pag madaling sabi, hindi pa pwedeng maging fake news yun. Talagang bumabagsak simply because hindi kayo tumutugon sa pangangailangan ng bayan. Taas ng presyo, yung pagkawala ng trabaho, mababa ang sahod, walang matirhan, mahirap pa rin, kulang edukasyon, kulang gamot. Yun ang mga pangalawa. Yung ginagawa ng mga cabinet secretaries na nakakapabagsak. Nadagdagan pa ng palingkero ng palasyo, naku, lalong bumagsak. Kaya kawawa naman itong si Presidente Marcos Jr. Kahit anong pilit niyang gawin, siya yung nagbibigay ng policy, patakaran. Ang problema, yung mga nasa baba niya, yun ang pumapalya. O kaya, bagsak talaga, sub-sub. Pero mo 33%. Ano yan all over the Philippines yan. Sabi nga nung sa poll survey ng presidente, nakaiba daw yung nangyari kay GMA noon. Kasi kay GMA noon, mababa, pero gumaganyan-ganyan pa. Pero this time daw, yung kay Presidente Marcos Jr., the entire country, from Mindanao, Visayas, and Luzon. Paano mo sasabihin yun ay resulta ng fake news? They cannot deny the fact, Attorney Sal, naggalit at disappoint yung taong bayan. Nakita naman natin yung nationwide rallies na nangyari, the prayer rallies na nangyari after nung illegal arrest kay former President Rodrigo Duterte. That alone, Attorney Sal, napakalaking nagbigay ng strong message na malaking disappointment yun. So, hindi nakapagtataka na bumaba ang ratings ng former president. But yung pagrason mo na fake news, Attorney Sal, parang panakiputas na lang yun, Attorney Sal Alibay. Tapos gawitin mo pa yung Reuters na survey that may disinformation. Para Alibay pagpabor yun. sa'yo, ang survey, Attorney Sal, Para lang may sasabihin maisagot nila lang. na it is a testament na may ginagawa ang palasyo. But pag hindi naman pabor, sasabihin nila, hindi, yung 1,200 ay hindi yan na kumakatawan sa buong bansa o lahat ng Pilipino, Attorney Sal. Ngayon talaga, mahirap talaga ipagtanggol Yes. ang indefensible kahit anong gawin mo. Totoo yan. Alibay na lang niya yun. Ang isa sa mga karakter na nakikita ko kay Atty. Claire, kay Auntie Claire, pagka meron tinanong sa kanya, kaya niya magpalabok. Pansit yung in-order, pero palabok yung niluluto. Hindi, ibig sabihin, kailangan niya, ang galing niyang paikot-ikutin. Ang galing niyang paikot-ikutin yung sagot doon sa mga tanong. Napapaikot niya. Nagiging palabok. Pansit canton yung pinaluto eh. Yung tinanong, pansit canton eh. Ang niluto, palabok. Yan. Diyan magaling si Auntie Claire. Napapansin niyo sa mga interview, kaya niyang baliktad. Napapahiya nga yung mga Di ba? Napapahiya nga yung mga nagtatanong na napapaisip eh. Tangina, hindi naman ito yung tinanong ko. O kaya hindi naman na direkto sagot. Tapos syempre mahihiya ka na magtanong ulit. Di ba? Ganon. Alibay na hindi mo maintindihan na kaya niyang palabukin kahit na pansit canton yung in-order mo. Ginisa siya ngayon ni Ted Filon saka ni DJ Chacha. Ito, palakasan yan, pagalingan yan. Kilala naman natin si Ted Filon pagdating sa ganyan. Mas okay pa nga to si Ted Filon eh, di ba? Talagang retsadahan ng tanong eh, di ba? Ganun kalupit si Ted Filon, di ba? Pagka talagang may tanong yan, talagang kulitan yan, tanungan talaga yan kahit pahiyaan pa. Panoorin natin.
Ito muna, nasa atin na pong linya ngayon si Attorney Claire Castro and we sincerely appreciate po ang kanyang pagbibigay po ng panahon sa ating pong programa this morning. Attorney Claire, maganda umaga po sa inyo, Undersecretary. Yes, good morning, Sir Ted. DJ Cha, thank you. Salamat Thank you sa panahon. much. Okay, Cha. At na-invite niyo po ako. Good Okay. morning din po. And thank you also, Attorney Claire, for being on the show. Umpisahan natin dito, Attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. Mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ng paglagana po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi na babahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? Yes, nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi namin, ito bang mga tao, yung mga respondents ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa batas at naaayon sa tama. Kumbaga, hindi siya mapapahinto, hindi siya nagpapalabok lang naman. mababother ng anumang survey. Pero, sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para malaman natin kung yung mga respondents ba talaga ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno. May mga respondents ba na hindi alam yung mga serbisyo na maaari nilang makuha or mga ayuda na maaari nilang makuha mula sa gobyerno. Saan ba ang mga respondents na ito dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno. So sinasabi natin na baka yung iba influenced by fake news dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons daw ay yung pagtaas ng inflation rate. Pero DJ Cha at Sir Ted, ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. From 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. So medyo paano mare-reconcile yung ibang mga ganung bagay na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi natin depende yan paano ba sumagot yung respondents, paano ba yung tanong. At sabi nga kahapon nagkausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary Laguesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom, di ba? Hindi lang po isang beses i-survey yung pamilya, let's say pamilya. Isang beses, baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon, di ba? So ang ginawa po ng DSWD is patuloy pong minomonitor, let's say itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabihin niyo talaga gutom kayo. Ano ba naman sabihin niyang nabusog yan gutom? Ano naman? Grabe pansit canton yung in-order, palabok naman So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila, nagbago ba, nag-improve? Umating kayo ng sa mga viewers ko, may college, high school, nag-thesis kayo, di ba? Nag-thesis kayo. Halimbawa, nag-thesis kayo. Merong teorya, tapos yung conclusion, data, value, tapos yung huling-huli yung conclusion, di ba? Recommendation, okay. Di ba? Doon sa gathered data nyo, kunyari may mga respondents kayo, di ba? Ito yung sinasanggit niya. Meron ba kayong respondent na same tao doon sa respondents nyo? Okay, isipin nyo yung thesis nyo. Kasi sinasabi ni Auntie Claire, kung yung bang dapat daw, yung same tao na tatanungin kung gutom, tapos sa susunod sila doon siya tatanungin. Pwede pa yun? Ang respondent mo, pare-parehas na tao? Hindi na iiba yung tanong, pare-parehas. Di ba ang respondents natin, kunyari, 100, 1,000 na respondents, di ba? Kukunin natin yung median mode niyan, di ba? Para maging
siya yung gitna natin. Tapos i-compute natin hanggang sa maging percentage. Di ba? Nagets siya? Pansit Canton, yung niluto, ay in-order, palabok yung niluluto. So, kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo, natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Natural. Natural. Kasi nga po, dun sa Pulse Asia survey, sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po, hindi nababahala ang Pangulong Marcos, Yan. pero hindi Natataranta. binabaliwala. Tama, hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, makikipagpulong o nakipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito sa posibleng baka hindi naaabot ng mga Pilipino na programa ng gobyerno? Actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Paano ba matutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba lalawak pa yung natutulungan? Itong walang gutom project ng Pangulo. So, kahapon nga ay nagbigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi hindi one time na survey. So, sabi nga natin, yung survey kasi is pwedeng nandiyan, pwedeng guide yan. Pero sabi nga natin, hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia, parang, teka lang, parang ano nangyayari? Hindi ganon. Parang tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi nyo rin po kanina, hindi nyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga na yung mga respondents ay kumbaga nabahagian itong mga fake news na ito. And speaking of fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka ayaw talaga nilang tanggapin, no? Ayaw talaga nilang tanggapin na bumaba yung rating ng Pangulo. May resulta dito sa survey results. Totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa, nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Siyempre, kailangan namin sa tao, ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. At the same time, makurtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon ng kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, Sayabra, yung Israel-based na disinformation na firm, nakita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga ang porsyento ng disinformation and fake news. So yun talaga, nakakabahala at obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Maayos ito dapat kasi kapag hindi natin natugunan to... Hindi ba ang dapat tugunan ng gobyerno? Hindi yung doon sa mga... Kumbaga, mag-focus kayo doon sa improvement sa lahat ng trabaho ng Pangulo. Kunyari, yung trust rating, kung saan siya baksak, doon siya dapat mag-improve. Hindi yung ang titirahin nyo, yung mga nagpapakalat ng fake news. So, pero wag kayong mag-focus dyan. Ang i-focus nyo, yung mga infrastructure, yung tunay na pangangailangan ng gobyerno, ng mamamayan, ng taong bayan, doon tataas ang rating nyo. Doon ang tataas rating nyo. Hindi tataas rating nyo dahil uunahin yung tugunan, yung mga nagpapakalat ng fake news. Bakit? Pagka napatanggal nyo ba yung pagkakalat ng fake news? Sigurado ba kayong tataas ang rating nyo? Hindi Tataas ang rating nyo pag talagang ginawa nyo yung tama. Maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Talagang yan ang mangyayaring mga survey. Kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news. Attorney, can you hear me now, please? Attorney? Good morning. Oh, Sir Ted. Yan, narinig mo na ako. Sige. Attorney, kasi po, ang pananaw... Napuputol kayo. Oo nga. Ganyan din last time. Napuputol ako. Mukhang ayaw ko mapakinggan ni Attorney. Attorney, ako nadidinig mo ako, Attorney. Attorney, ako malinaw?
Opo, nadidinig ko kayo. Ay, ako malinaw pa rin Yes, oo, tayo. malinaw. Gusto mo dito ka sa mic ko? Ha? Sa akin daw malinaw. Baka yung mikropono mo may Hindi, problema. sabihin mo na lang sasabihin ko. Ayoko. Attorney, can you hear me now? Opo, narinig niyo po ako, hindi. Hindi ako narinig ni Opo, Attorney. medyo garble lang. Opo, sige po, Garbled Sir lang, okay. Subukan ko ha. Attorney, kasi ang sinasabi nga po no, ng, Yan na. ng iba, kapag ho yung survey, pabor sa kanila, okay yan. Pag hindi pabor sa amin, medyo may duda kami dyan. Ano ho ang inyong masasabi doon? Mukhang may problema tayo. Attorney, pwede bang mag-break muna ho Yan kami? na, Ayusin lang sumasagot si natin. Attorney. Sandali muna ha. We will take a short break. Diyan po lamang kayo. Babalikan po natin si Attorney Claire Castro ho para mas maayos po ang ating linya ha. Pero mga kapatid, ito ho muna habang ating pong inaayos. Narinig, Attorney? Nadidinig ko na po, Sir Ted. Yan! Opo, kanina po ang tanong ko lang, usually po kasi ang reaksyon nga ng marami doon sa mga make question sa resulta po ng survey, whether Pulse man yan o SWS, kapag pabor sa kanila yung survey, okay yan. Pag hindi pabor sa amin, may question kami. Ano ang inyong masasabi doon, Attorney? Well, depende po siguro yan sa pananaw ng iba. Kasi po may nagsasabi dati, may nagsasabi naman po before, na yung Pulse Asia daw ay propaganda tool ng mga Duterte. So kahit ano pa po yan, kahit yan ang pananaw ng ibang tao, hindi po yan ang pananaw ng administrasyon. Kahit ano pong survey ang dumating at magpakita ng kanilang mga data, yan po naman ay ikukonsidera. So kung yan po ang tingin ng ibang tao, ay hindi po natin masasagot kung ano yung damdamin ng iba. Okay, sige po. Pero kaninyo, kay Chacha kanina, dahil sabi ho mismo ni Ginoong Holmes kahapon sa aming panayam, sa isa pong administrasyon na kababahala ito. Sabi nga niya, ito po ay one for the books. Ika niya, yung pong small or no trust, 54%, kalahati. At maging yung pong sinasabing disapproval ay 53%. Kaninyo, ito po ay ito po, bagamat may question kayo sa pamamaraan siguro at doon nga sa mga binabanggit ng respondents, ito po ay challenge ngayon sa communications team ng Presidente. Talagang challenge po ito. Okay, ano pong aasahan namin sa panig po ninyo Yan. at ni Secretary J. Ruiz? Kasi sabi din kahapon ng Pulse Asia, ng kanilang presidente, na parang dapat yung messaging mas maging malinaw at makarating talaga sa mga Pilipino sa usapin ng ginagawang serbisyo ng gobyerno para sa Tama. mga kababayan natin. Hindi yung At puro Sir Ted, atake kayo sa fake news. As far as we are concerned, alam namin na napaparating namin ang mensahe. Maliban po sa press briefing, meron po tayong mga palabas, mga program na pinapakita sa PTV4, sa RTVM. Mga programa po ng gobyerno. At na malamang ay hindi natin alam kung napapanood ng karamihan. Pero ang siguro ang nag-proliferate ngayon ay ang karamihan po talaga ay yung fake news mula sa social media, iba't ibang platforms. So yan po talaga ang challenge sa amin. May balita pa nga, hindi lang po Filipino ang gumagawa dito at meron pang ibang sumusuporta. Mga bansa, na laban sa Pangulo o laban sa Pilipinas. So, yun po dapat ang aming tinutugunan at syempre po maliban po sa amin, sa gobyerno po na dapat itong masawata. Syempre hingi na rin po namin ang tulong ng mga mainstream media, pati na po yung mga responsible social media content creator. Kung nakikita naman po karamihan na yung mga sinasabi ay fake or galing sa fake news, sana matulungan din po kami ng ibang nasa mainstream media na ma-fact check. Tulong na lang din po ito para sa bayan. Hindi lang po para sa gobyerno ng Kumbaga whole nation approach po ito. Opo. Sana yun na po din. Opo. Attorney, Yusek, doon Sinisi. sa inyong paghingi po ng tulong sa mainstream media, at usapin ng to combat fake news, yung fake news kasi, pwedeng propaganda talagang paninira, pero meron din po naman ding mga programa nga dapat ang gobyerno na ipinaaabot sa tao sa pamagitan po ng mga panayam, sa mga Yun. opisyal ng gobyerno. Yun. Ang concern naman namin, halimbawa, sabi nga din kahapon ng Ginoong Holmes, dapat maging proactive ang communications team ng gobyerno, hindi lang sa mga kanya, kundi sa bawat departamento. Ang problema po ay yung unavailability or refusal of some people in government to be interviewed para po maghayag ng programa ng gobyerno. I mean, hindi na ako mag-iisa-isa pa, pero at least meron kayong Vince Dizon ngayon na kahit pa paano po nakapagpaparating ng mensahe at nakikita natin yung ginagawa niya, pero maliban sa kanya at sa ilang pong manaka-naka dyan, mahirap pagdilapin. Kung siguro yan po ang isa sa mga nagiging issue po, makakarating po yan at mas maganda po, Sir Ted, kahit off the air, masabi niyo po sa akin, kung saan kayo ahensya na merong hindi na-i-interview or hindi nagkakaroon ng paglilinaw at gagawin po natin ito ng paraan para po mapahatid lang po talaga ang mga maraming programa po ng administrasyon at ng Pangulo. Halimbawa po, ang Agriculture Department, Oo, kasi din ang sinasabi po ni Ginoong Holmes kahapon, sa usapin ng bilihin, pagkain basically. So dito po napakalaking bagay nga na hindi lang daw po yung mga pag-press release o mga sugar coating mismo maramdaman din po ng taong bayan. So maliban doon nga siguro sa
pagiging available sa katanungan dito po sa mga basic na ginagawa ng isang ahensya ay yung maramdaman din po on the ground yung programa ng gobyerno. So sa punto pong yun, ma'am, sino po ang in charge doon sa palasyo? Paano po kaya yon? Para ho naman din hindi masayang yung programa ng gobyerno kasi kung may ginagawa naman talaga, dapat maramdaman po ng taong bayan. Yes, yun tulad po yun. yan sa DA, sir. Sir Ted. Kung may ginagawa naman talaga ang gobyerno o administrasyon, hindi ba baba at hindi ba baba ang rating? Bakit kasi parang sinisisi pa doon sa mga nagpapakalat ng fake news? Again, hindi ako pabor sa fake news, syempre. O, ayaw na ayaw din natin yan na nagpapakalat ng fake news, syempre. Kasi fake yan eh. Pag inabsorb ko yung fake news, binalita ko, unconsciously, hindi ko alam na fake news pala, ang maikakalat ko sa inyo, fake news din. Di ba? Pero ang tanong kasi, bakit parang tila isinisisi nyo yung pagbaba ng rating doon sa mga fake news peddler? Kung may ginagawa ang gobyerno, hindi bababa ang rating. Kamakailangan po, marami din po nagbibigay sa amin ng impormasyon na yung presyo ng bigas sa kanila ay bumaba na daw po talaga. Marami na daw po sila nabibili, parang 34, 33, 30, something like that. Pero meron pa po isang programa na parating ang Pangulo na talaga po makikinabang ang taong bayan. Siguro inaayos lang po kung paano ito maihahatid sa taong bayan. Marami pong programa. Siguro with me, sa PCO, kakausapin ko rin po, Sir Ted, ang ibang mga ahensya. Katulad po, may mga press briefing po kami na mismo po yung mga secretary or heads ng agencies ay iniimbitahan po namin sa press briefing para sila po mismo ang magbigay ng good news sa tao. Pero yung iba po, ito naman po tayo, may mga fake news peddler na sinasabi na yung pangumbida namin, ito po nangyayari, Sir Ted, yung pagkukumbida namin sa mga representatives ng agencies, at sila yung isasalang namin para magsalita. Ang sasabihin nila, ito fake news talaga to, Sir Ted. Napaka-incompetent siguro ng undersecretary ng press officer kasi hinahayaan na lang niya yung mga heads of ng agencies na magsalita. Sana po kung talaga paano kumilos sa mga fake news peddlers. So, pero with that concern, sir, sinisisi talaga no? Din na talaga mismo yung mga head of agencies is masama namin sa press briefing and may project pa po ang administration, Sir Ted. Magkakaroon kami ng podcast at mga secretaries din, heads of the agencies, ang ating makukumbida para po mas maraparating nila sa tao kung ano yung dapat na makita, ano ang mga serbisyong pwedeng madinig or maramdaman ng taong bayan. Sige po. Well, kasi, kami ho naman po nga dito ay bukas anytime kapag po may mga isyong pambayan na gusto hong liwanagin mismo po ang gobyerno, particular po ang ilang mga government agencies para po maging daan din doon sa pagpapalawak po ng informasyon, no, USEC. Dito po sa issue ng kidnapping ngayon. Yan. Kahapon nakapanayan po namin ang honorary chairman nga po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Ginoong Sergio Luis Ortiz. At sa kanya nanggaling, worried sila. Dito po sa ilang kaso po ng kidnapping, sasabihin, fake news na naman yan. 3 kidnapping cases in just 5 weeks. Hindi po ito kumbaga, ma'am, hindi po ito fake news, no? At dito po, talagang sinasabi ng mga negosyante na ang gobyernong Marcos kinakailangan na po ditong kumilos at maramdaman nila na may ginagawa ang gobyerno. Yes, sir. Katulad nga po nito. Siguro din po hindi naman din to fake news na talagang mabilis po na inaksyonan itong sitwasyon po ni Mr. Ke. Bago nga mag-Easter Sunday ay nakuha na po o nahuli ang 3 suspect. Ganun po talaga kabilis ang sinagawa dahil din po ito sa direktiba ng Pangulo. Siguro lang, sir, ganito. Yan na, magpapalabok na yan. Minsan po, kaya po siguro hindi nakaka-action agad ang PNP o ibang mga law enforcement agencies. Hindi rin po kasi agad na ibibigay yung impormasyon sa tamang ahensya. Parang minsan, pag ganito po yung sitwasyon, is kinikip muna nila sa family. They want to solve it by themselves. Na hindi kinidnap na gusto niya sarili kung paano agad mariresolba. So parang darating na lang minsan yung issue pag nandun na. So siguro po kung may ganitong klaseng issue, sir, especially kidnapping, wag po sila mag-atubili. Kung may takot sila na may pagbabanta na wag makipag-ugnayan sa police or sa ibang law enforcement agencies, wag mag-atubili. Kasi po mas mapapabilis po ang trabaho ng law enforcement agencies natin kung makikipag-cooperate din po yung mga taong concerned. Sa punto, ma'am, ng dapat wala kasing kidnapping na nangyayari. Yun! Yun ang dapat. Prevention better than cure. Sir, sinisikap naman po ng pamahalaan. Kahit sino pong gobyerno, kahit anong bansa, ayaw naman po ng itong klaseng krimen. Pero hindi po ito maiiwasan kung may ganyang klaseng mga pagbabanta. Hindi daw maiiwasan. Kailangan din po talaga ng tulong, no? Ng tao. Tulong mula sa tao na para mabilis din maka-action sa mga law enforcement agencies. Pero sabi nga natin,
ito mga suggestion po na nagbumula sa mga concerned citizens natin, ikinukonsidera po talaga to dahil hindi po magandang mag-reflect sa gobyerno ang mga ganitong klaseng krimen, yung mga nangyayaring sitwasyon na ganito. Kaya asahan niyo po na mas mabilis pa po ang pag-aksyon ng Ganda gobyerno. utal-utal, oh. Basta po rin, ang kooperasyon po ng tao ay kailangan din po natin. Ganda utal-utal si Claire. Hindi malaman kung paano magpapalabok doon sa order ni Ted Filon na Pansit Canton eh. Kasi nakita niyo yung conversation, parang laging ang bungad ni Auntie Claire, mga fake news peddler. Yung mga nagpapakalat ng fake news, kung saan yung mga respondents na apektuhan dahil sa kakapanood ng fake news. Pero alam nyo, kung maganda kasi ang ginagawa ng administrasyon, hindi bababa ang rating. Kahit anong gawin natin, di ba? Si Tatay Digo nga di ba? Pa-exit na lang sa pagka-presidency pagka-presidente, ang taas pa rin ng trust rating. Ganoon. Tao mismo makakaramdam. Tao mismo ang makakaalam. Tao marunong yan. Marunong tayo kung fake news yung pinapanooran natin o hindi. Hindi, lagi ko sinasabi to, hindi naman tayo ipinanganak kahapon para mauto na yung pinapanood natin fake news man o hindi. Alibayin nyo na lang yan. Na kasi daming fake news na peddlers, ang daming nagpapakalat ng fake news. Kung maganda ang ginagawa ng administrasyon, kahit maraming nagpe-fake news, hindi maniniwala ang tao sa fake news. Hindi tayo pinanganak kahapon. 'Di ba? Kayo, mga kayon, 'di ba? Ano sa tingin niyo sinasabi nito ni Auntie Claire? 'Di ba? Malinaw na malinaw, 'di ba? Atak siya ng atak. Kahol lang siya ng kahol pero hindi naman niya talaga naiintindihan. 'Di ba? 5 kidnappings in just 1 week. Ang sabi ni Ted, ano yung pwedeng gawin ng gobyerno para hindi mangyari ito? Walang problema doon sa sinasabi ni Auntie Claire. Sige, hindi naman fake news Nahuli ka agad yung sa kaso ni Mr. K. Nahuli agad. Bago mag-Easter Sunday ata, parang sinabi niya na nahuli. Okay. Kaso patay na Di ba? Nahuli. Nabigyan ng hustisya. Pero ano yung gagawin ng gobyerno para hindi mangyari yun? Yun yung point ni Ted Filon. Di ba? Prevention is better than cure. Yun ang nagkanda utal-utal si Auntie Claire niya. Di ba mga kayon? Ano sa tingin nyo? Di ba? Meron talagang ilalagay na tao para dyan. Tandaan nyo hindi ka maglalagay ng aso sa bakuran nyo kung walang mga umaaligid-aligid sa bahay nyo. Di ba? Ganun yan. Same logic applies sa ganito. Hindi ka maglalagay ng aso sa bakuran mo kung mababait ang kapitbahay mo. Yung tipong kahit iwan mo nakabukas yung kotse mo, iwan mo yung mga gamit mo sa labas, papasok ka sa loob ng bahay nyo, pagbalik nyo, ando doon pa rin. Di ba? Pag nalagay ka ng aso dahil sa bakuran nyo, ang ilalagay nyo pa, yung mga talagang aso matatapang dahil hindi kayo tiwala doon sa kapaligiran nyo. Ganun na ganun din yan. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagkikinig. Thank you so much at Joe Malone TV. God bless po sa inyo lahat.